second beatitude po na diniscuss ni Jesus Christ ay those who mourn to sin. They shall be comforted. Sabi po yun sa, next slide please, Kurt. Matthew chapter 5, verse 4. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Last week po, ipinaliwanag ko sa atin ang original text ng word na blessed. Ibig sabihin, naalala niyo po ba? Ano daw yun? Ang sarap ng buhay. So, masarap daw ang buhay ng mga nagmumorn, for they shall be comforted. Meron po kasing mga iba't ibang klase ng kahulugan ng nagluluksa di ba? Or ng tumatangis, ng nagmumorn, nagdadalamhati. Meron pong nangyari sa akin ng may kukwento ko sa inyo. Last year, kinasal po kami ni Arjun noong 2022. Last year, nawala yung wedding ring ko. Hindi ko alam. Bigla lang ako nagising na sabi ko, wala yung, na po siya, wag niyo po kayo nahanap ko na po siya. Nawala siya, hindi ko siya namamalayan. Tapos biglang sabi ko, parang may wala. Matagal na po, hindi ko alam kung kailan siya nawala, hindi ko alam kung ilang araw na. Then parang napansin ko, parang wala akong sing-sing. Tapos sabi ko, hala Arjun, nawawala yung wedding ring ko. Tapos iniyakan ko po yun. Kasi ang storya po kasi ng wedding ring namin, hindi ito talaga yung original nung kinasal kami, hindi po ito. Bumili kasi kami ng mura sa Ongpin. Ngayon, yung mumurahing sing-sing po na yun, ano siya, di ba alam niyo naman po si RJ nag-gym. So yung sing-sing po na ginamit namin, buti lang, di binaspasan ng pare, wala naman kaming pare. Yung sing-sing po na yun, yung nung kinasal kami, noong September 22, nasira po yun dahil nag-gym si Arjun. So yung sing-sing niya, opo na yupe. So, nung tinry namin ipaayos, apparently, yung sing-sing pala na yun, syempre mura po yung binili namin. Kasi nga ayaw kong gumastos, hindi po talaga ako mahilig sa ganun. Dinala namin ulit sa Ongpin. Sabi namin, pwede pa po ba itong mai-form? Tapos sabi nila, yung laman daw po pala nung sing-sing na yon hangin. Kaya pala magaan. Pero real gold naman po siya. So kung itutunaw po, ang dami daw mawawala. Sabi ni Arjun, wag na, sige na, magpagawa na lang tayo ng bago. Yung gusto ko na pong design. Kasi meron talaga akong gustong design ng ring. So nagpagawa kami. Yun na po yun, ito na yun. So syempre nung nawala siya last year, sabi ko, paano na yan? Ano lang gagawin ko? Wala lang akong wedding ring. Tapos sabi niya, una niya sinabi, sige, tatanggalin ko na lang din yung sa akin para single na tayo parehas. Ito talaga kahit kailan. Sabi niya naman, suotin ko na lang po yung original naming wedding ring. Ayoko naman kasi hindi na kami partner, di ba? Kasi iba yung kanya, tas iba yung sa akin. So talagang ilang araw po akong, di ba pag may nawawala sa inyo, parang hinahanap niya talaga. Hanggang sa isang araw, nag-general cleaning po ako, inayos ko yung aming mga cabinet. Yun pala, kakatupi ko ng damit, naipit sa damit, nahanap ko na. Pero iniyakan ko po talaga yung sing-sing na yun. Isa pong example ng pagluluksa or pagdadalamhati. Teka lang po Arjun, nandyan na yata yung pakisagot mo naman to. Kaso, nandito pala yung notes ko. Teka lang po, sorry po. Commercial. Opo kasi po, naiwan po niya yung gamot niya. Pinadala po namin. Ako ang nakaiwan. Naiwan ko po pala yung gamot ni Arjun. Ayun ang tamang salita. So, ano yung pinag-uusapan natin? Yung aking wedding ring. Ay, nawala. Nakita ko na. Ang wedding ring ko nakita ko na. Isang example po yun ng pagmumorn. Talagang nagdalamhati ako nung nawala yung wedding ring ko kasi something precious po yun sa akin. Naranasan niyo na po bang mawalan ka ng isang bagay na talagang mahalaga sa'yo? Minsan, talagang, pag narinig po natin ang salitang nagluluksa, nagdadalamhati, ang unang pumapasok sa isip natin is namamatayan. Namatay na mahal sa buhay. Pero mas nakaka-relate din po tayo sa kapag meron tayong bagay na talagang pinapahalagahan natin, yung talagang sentimental na bagay, na biglang nawala. Na-experience din po natin ang pagluluksa tuwing meron tayong mahal sa buhay, tapos na-disappoint natin sila. Parang yung feeling na, yung pakiramdam mo, ay parang failure ako para sa nanay ko. Or failure ako para sa anak ko.
Naramdaman niyo na po ba yung ganong klase ng ng pakiramdam? Parang hindi ako yung hindi ko nabigay yung best ko, kaya na-disappoint ko yung mahal ko. Tapos ang bigat sa pakiramdam ng ganun eh. 'Di ba? Parang ang hirap tanggapin. Yan po yung mga classic example na tayo ay nagluluksa. So, nagluluksa tayo kapag tayo ay namatayan or may bagay tayong napakahalaga sa atin na posibleng nawala or nanakaw or yung kapag ka na-disappoint mo yung taong mahal sa'yo. Mahal mo. Ito pong intense emotion na nararamdaman natin tuwing sa mga ganong klase ng situation, yun po ay ang mourning or ang pagluluksa. It is sorrow. Sa ating kultura po, madalas ngayon ang kasalanan, parang binabaliwala lang. Or minsan, kadalasan, tayo naman ay gina-justify pa natin yung mga kasalanan natin. Eh, sa kasamang palad, ang mundo po natin ngayon, ang kasalanan ay sineselebrate. Isang napakagandang example po nun is yung LGBT parade. Diba, it's a celebration. Ano yung sineselebrate nila? Ang homosexuality. Homosexuality is a sin. Diba? Yan po ang panahon natin ngayon. Sineselebrate talaga ang kasalanan. At actually, kung ikukumpara natin ng unang panahon, at least sila, every time na nagkakasala sila, may chance silang magluksa. Bakit? Dahil every time na nagkakasala po, nung panahon ng Old Testament, ano ang ginagawa ng mga tao? Nag-aalay sila ng animals. Eh kung napamahal sila dun sa animal na yon, tas iaalay nila dahil nagkasala sila, syempre, ipagluluksa nila yung animal na yon. Diba? Nung panahon po nila, at least nakakapagluksa pa sila sa kanilang mga kasalanan. Sa atin ngayon, hindi na. Talagang sineselebrate na tuwing nagkakasala tayo, gina-justify na, or binabaliwala natin ang mga kasalanan natin. Pero tuwing tayo ay nagkakasala, ang unang nawawala po sa atin is yung fellowship natin with God, ang ating relationship with Him. Ang tanong ko, ano nga ba ang God's purpose kung bakit tayo nilikha? Sino pang nakakaalala ng history? What is God's purpose of the ages? Oh, youth. Is to have a very good si Jason. O, nag-birthday yan, nag-video call yan pag birthday. Sa susunod na birthday ni Jason, i-video call niyan. Ano daw? Ano ang God's purpose of the ages? Is to have a love relationship with Him that is real, personal, and everlasting. Yun ang dahilan kung bakit tayong tao ay nilikha ng Diyos. So tuwing tayo ay nagkakasala, sinisira natin ang purpose ng Diyos sa buhay natin. Nawawala yung relationship na gusto niya. At nalalayo tayo sa Diyos. 'Di ba? Tuwing nare-realize po natin yon, every time na nare-realize natin na tayo ay nagkakasala at nawala yung relationship natin sa Diyos, yun ang tinatawag nating godly sorrow. Every time na makokonsensya ka, marirealize mo na, hala, nagkasala na naman ako. Yun ang godly sorrow. Ang perspective po kasi natin talaga ng pagkakasala ay, huwag kang magkasala dahil hindi ka makakasama sa kaharian ng Diyos. Di ba ganun po ang madalas nating perspective sa kasalanan? Ay pag nagkasala ka, hindi ka nakarapat dapat tawaging anak ng Diyos. Yun ang perspective natin eh, tuwing tayo nagkakasala. Or pag tayo ay nagkasala, hindi na ako kikilalanin ni Jesus Christ pag dumating siya. Tama, mali? Ganun ang naisip natin tuwing nagkakasala tayo. Pero pag binago natin yon at isipin natin na nagkasala ako, wala na akong relationship sa Diyos. Di ba napakagandang shift ng utak natin yun? Ibang-iba po ang mafe-feel natin magiging iba ang perspective natin sa kasalanan kapag ganun yung inisip natin. Instead na isipin natin na hindi ako pwedeng magkasala kasi gusto kong makasama sa kaharian ng Diyos. Isipin natin na nagkasala ako kaya namatay si Kristo. Namatay na naman siya kasi nagkasala ako at wala na naman akong relasyon sa Diyos. Anong klase ng pagbabago ng isip ang mangyayari sa atin? Mas iiwasan natin magkasala. Katulad ng sinasabi ko kanina, 3 klase ang example natin tuwing tayo ay magluluksa. Una, pag nawalan tayo ng gamit na napakahalaga sa atin. Pag nawalan tayo ng gamit na yun, hindi ka titigil hanggat hindi mo nahanap yung gamit, di ba? Katulad po sa akin, nung nawala yung wedding ring ko, talagang hinalughog ko yung buong bahay. Pero totoo ang kasabihan, sa panahon na hindi mo hinahanap, doon lang. Habang hinahanap, hindi mo makikita. Tapos nung di ko na siya hinahanap, nakita
ako. Pero ang point is, kung may mahalagang bagay ka na nawala, ano una mong gagawin? Hahanapin mo. Kung meron kang mahal sa buhay na namatay, anong gagawin mo? Iiyak ka. Bakit ka nga ba iiyak? Kasi mamimiss mo siya. Hindi mo na siya makakausap. Kahit hindi, sige, skip natin yung tao. Gawin nating aso. Pag namatay ang aso, ang una mong iiyakan? Or pusa, or alaga mo sa bahay? Mamimiss mo kasi wala nang sasalubong sa'yo sa bahay. Di ba? Or kapag yun nga, tao, hindi mo na siya makakausap, hindi mo na siya mahahag, hindi mo na siya mahahawakan. Or, kapag ka naman, isa kong example is may na-disappoint kang tao na mahalaga sa'yo, malulungkot ka dahil feeling mo mag-iiba na yung tingin sa'yo ng taong yun. Di ba? Kung feeling mo isa kang failure na anak or isa kang failure na magulang, malulungkot ka kasi, disappointed yung nanay ko. Hindi na ako yung anak na kilala niya. Or hindi na ako yung nanay na kilala niya. May nawawala, kaya po tayo nagluluksa. At tuwing magkakasala po tayo, may nawawala. Ano yung nawawala? Yung relationship natin sa Diyos. Yung purpose ng Diyos sa buhay natin, nawawala. Sino may kasalanan? Kung ba't nawala si Tita Stella, tinuturo niya yung sarili niya. Tayo ang may kasalanan kung bakit nawala yung relationship na yun. Kaya pala kaya pala tinatanong natin ang God na, God, nasan ka nung kailangan kita? Hindi pala kasalanan ng Diyos. Kasalanan ko pala. Kaya pala sinasabi ko na, God, parang hindi kita nakakausap. Sino may kasalanan? Ikaw pala. 'Di ba? So kung tayo po, na-realize natin yun na nagkasala tayo, kaya nawala yung relationship natin sa Diyos na yun, that is godly sorrow. Punta po tayo sa next slide. Kurt, please. Sa Isaiah 57:15, sabi po dito, For thus says the one who is high and lifted up, who inhabits eternity, whose name is holy. In short, sabi daw ni Yahweh, I dwell in the high and holy place, and also with him who is of a contrite and lowly spirit. This is a description of someone who is mourning. Kung ikaw ay nagluluksa, you have a contrite and lowly spirit. Sabi po dito sa ating binabasa, si Yahweh na ating Diyos at Ama ay nasa sa Kanya, nasa sa high and holy place, at nasa taong may contrite and lowly spirit. Para He will revive the spirit of the lowly, and He will revive the heart of the contrite. Ito po yung sinasabi ng ating Diyos sa mga taong nagluluksa. Totoo nga, ang sarap nga ng buhay ng nagluluksa. Dahil ito yung gagawin ng Diyos. I-revive daw niya ang spirit at ang puso. 'Di ba? So, tingnan po natin ang next slide mo nga, Kurt, please. Whenever we sin, sabi po dito, we lose our fellowship with God. It breaks our fellowship or relationship with Him. Our right response to this realization should be godly sorrow. Dapat, hindi po ito optional. Dapat, tuwing tayo ay nagkakasala, ito yung naaalala natin. Hindi yung, hindi na ako makakasama sa kaharian ng Diyos. Hindi yun. Tuwing tayo ay magkakasala or pinaplano natin magkasala, minsan, di ba? Minsan pinaplano natin magkasala, tama or mali? Alam niyo po ba, nung unang panahon nga raw, dati kasi, mag-aalay ka raw ng, ano yung sa Catholic Church? May isang pari daw. Tapos, may lumapit sa kanya, mag-aalay daw siya ng 4 na manok. Sabi nung pare, bakit ka mag-aalay ng 4 na manok? Sabi nung taong nag-aalay, kasi po, Father, nagkasala po ako ng 3 araw dun sa aking asawa. O bakit 4 yung manok mo? Kasi po magkakasala po ako ulit bukas. Minsan, pinaplano natin magkasala. 'Di ba? Parang isipin mo, ano nga ba ang meron next week? Next week meeting natin dito, no? May meeting kami next week. Di na lang ako attend. Kunyari, may sakit ako kasi matagal na naman magpa-meeting yun si Jana. Minsan, pinaplano natin magkasala. Talaga. Kaya po, eto po, kapag every time na inaiisip natin magkasala or nasa kalagitnaan tayo ng pagkakasala, tayo ay magluksa agad. Dahil sinabi dun sa Isaiah kanina na i-revive daw ng Diyos ang ating spiritual, ang ating puso. Di ba napakagandang pangako? Next slide, please. Where in the Bible was this exemplified? Saan naman natin makikita ito sa Bible?
First is mourning. Dalawang klase po ang ating pag-uusapan na pagluluksa. Una, sa Bible. Una, mourning over personal sin. At pangalawa, we mourn over the sin of others. Una, nagluluksa tayo sa ating mga sariling kasalanan at ipinagluluksa natin ang kasalanan ng iba. Next slide. First example. Sige, next ulit, Kurt. Mourning over personal sin. Si Manase, kilala niyo po si Manase? Si Manase ang pinakamagandang example ng napakabuting matagal na hari. Actually, si Manase daw po ang pinakamatagal na naghari sa bansang Judah and Israel. Judah ba o Israel o both? Basta 50 years po siya mahigit nag-reign bilang hari. At siya po ay hindi po, nag-joke lang ako kanina, sobrang sarcastic po yun. Kasi ang kanyang paghahari, napakalupit. Alam niyo po kung anong mga legacy niya? Nung siya ay naghahari. Teka lang, bubuksan ko ang aking notes. Ay, nawala yung notes ko. Wait lang po. Okay, si Manase ay nag-reign ng 55 years sa kingdom ng Judah. Ito po ang kanyang mga legacy. Una, giniba po ng kanyang tatay na si Hezekiah ang lahat ng place na kung saan nakaset up ang mga idols. So siya, bilang hari, alam niyo po ang una niyang ginawa? Pinabalik niya, pinaayos niya ulit yung mga giniba ng para sa mga rebulto. Pangalawa, nag-set up siya ng mga iba't ibang klase ng altar para kay Baal. Tapos, inilagay pa po niya yon sa loob ng templo ni Yahweh. Oh, ang kapal ng mukha, no, Tita Stella? Hinihirapan ni Tita Stella si Manase. Ano bang ginawa niya? He practiced witchcraft. And ang dami-dami niyang mga spiritista. Ano pa? Ito po ang pinakamagandang legacy niya. Ang legacy natin, saan natin usually pinapamana? Sa mga anak, di ba? Alam niyo yung ginawa ni Manase sa mga anak niya? Pinasunog niya dahil handog niya sa mga Diyos-Diyosan niya. Yun ang legacy niya. Ayan po si King Manase. Pero alam niyo po ba na siya ay nagsisi sa kanyang kasalanan nung siya ay nabihag ng mga taga-Assyria? Humingi siya ng tawad kay Yahweh. Talagang nagluksa siya sa kanyang mga kasalanan at nagsisi siya. At binago ng Diyos ang kanyang puso. Nirevive ng Diyos ang kanyang spirit at ang kanyang puso. At nagipo siyang mabuti. He mourned over his sin, kaya po napaulit. Yung susunod nga, Kurt, na example, ay i-skip natin kasi ito ay hindi masyadong magandang kwento. Si King Ahab, mapagpanggap lang po yan, nagsisi siya ng slide tapos tumalikod siya ulit sa kanyang mga pagsisisi. Next is si David. Alam na alam po natin yan. Sino ang nandun sa Berean kagabi? Ay, wala kayo kagabi. Si Mama lang pala. Si King David, ang pinaka-famous na kasalanan niya ay ano? Pinapatay niya ang asawa ni Bathsheba dahil crush niya si Bathsheba. 'Di ba? Pero yun po ay talagang pinagsisihan niya. At after niyang nagluksa sa kanyang kasalanan, sinasabi po doon na actually ang pinaka-evident na siya ay nagluluksa is nung nagkaroon sila ng anak ni Bathsheba, tapos yung anak nila is may sakit. 'Di ba? Tapos talagang habang buhay yung anak niyang may sakit, nagluluksa siya, pinupunit niya yung damit, ay nagsuot siya ng damit na pangluksa. Tapos, nung namatay na yung anak niya, alam niyo ang ginawa niya? Tumayo siya, naligo siya, at nagpuri na siya sa Diyos. Doon siya nagluksa nung nabubuhay yung anak niya kasi alam niya, yun ang consequence ng kanyang kasalanan. At isang proof po na si David ay, ano ang promise sa Isaiah kanina? God will revive the spirit and the heart of the lowly and contrite, di ba? Nung nirevive na ng Diyos ang spirit at ang puso ni David, ano nang tawag sa kanya? A man after God's own heart. Ang ganda ng kanyang label. Or sino ba nanonood dito ng PBB? Wala na. Nanonood kami may ng PBB? Ano yung tawag na doon? Yung mga moniker? Di ba? Parang ang palaban ng Quezon City. Si David ay a man after God's own heart. Yun ang tawag sa kanya. After ng mga pagkakasala niya. Di ba? And tignan po natin ang example naman about mourning over the sin of others. Kurt, paki-next mo 2 beses. So, una po, ang mga propeta. Kung naalala niyo po ba ang ating seminar doon sa The 12, nandun pa tayo sa Camp Jabez. Tapos tinake up natin yung seminar na The 12. Nung pinag-aralan po natin ang mga prophets.
Yung mga prophets po, ang kadalasan nilang mensahe sa kanilang mga, ang pinapadala ay, magsisi kayo at talikuran nyo ang kasalanan nyo sapagkat kawawa kayo. Yun po, talagang pinagluluksa nilang ibang tao. At alam nyo po ba, si Jeremiah, isa sa mga propeta, ang tawag sa kanya, kung si David ay a man after God's own heart, si Jeremiah po, alam nyo ang bansag sa kanya? The weeping prophet. Ang pangit. Siya raw ang propetang laging iyakin. Kasi talagang nagluluksa siya dahil makasalanan yung mga tao. Isang example pa, Kurt. Hindi po, isa din po siya, tita. Si Ezekiel, isa din yan. Yung mga propeta talaga, kaya nga po nagpapadala si ama ng propeta dahil talagang makasalanan sila. So yung mga propeta, automatic po, talagang ang bigat ng kanilang dinadala kasi dinadala nila yung kasalanan ng iba eh. Isang example pa dyan is si Paul. Ito po yung mga record niyan, pwede nyo po yung puntahan mamaya. Pero gusto nyo po ba puntahan natin ngayon, sa abot tayo ng 2.5 hours ng teaching? Siyempre hindi, di ba? So, si Paul po, pinagluksa niya ang Corinth and Philippi dahil sa kanilang mga kasalanan. Usually, dahil sa kanilang mga sexual immorality. Nung panahon din po ni Paul, uso na rin ang mga LGBTQ. Yun ang isa sa mga pinagluluksa ni Paul. Sino pa, Kurt? Si Jesus Christ. Over Jerusalem. Napag-usapan natin ito noong Holy Week. Di ba? Talagang tumangi si Jesus Christ. Kaya nga ang favorite verse ni J.A. is Luke 9, nasa Matthew, sabi doon, Jesus wept. Di ba? Talagang tumangi si Jesus Christ dahil sa kasalanan ng mga taga-Jerusalem. Napag-usapan din po ata natin to last week. Or hindi? Napag-usapan ba natin to? Or nung fellowship nila sa De La Cruz. Kasi parang sinumbatan sila ni Jesus Christ. Sabi nila, kasi ang sarili niyang bayan na naka-witness ng lahat ng miracle na ginawa ni Jesus Christ, sinabi ni Jesus Christ na kung, alam niyo, mas maililigtas pa ang mga taong taga Sodom at Gomorrah. Sabi ni Jesus Christ, dahil sila, hindi nila nasaksihan ang mga himalang ginawa ko. Kayo, nasaksihan nyo, pero patuloy pa rin kayo sa inyong mga kasalanan. Alam nyo po kung gaano ka makasalanan ang mga Sodom at Gomorrah, ang mga taga-Tyre. Pero sinabi po yun ni Jesus Christ, na mas may pagkakataon pa silang makasama sa aking kaharian kesa sa inyo. At talagang mabigat yung loob niya. Si ano pa, last Kurt, at si Jesus Christ over the sin of the world. Kasama tayo dito sa pinagluluksa ni Jesus Christ. Na sinabi niya pang ilay-ilay lama sa baktani. Galing sa Psalms, ito po ay isang cry ng isang taong nagdadalamhati. Sinabi niya na, my God, why hast thou forsaken me? Masasabi mo lang ito na ikaw ay tinalikuran ng Diyos kapag ikaw ay hindi na talaga tumalikod sa iyong mga kasalanan. At si Jesus Christ na walang kasalanan, ang taong perfect, nasabi niya yan dahil dinala niya ang kasalanan ng buong mundo na hanggang ngayon, hindi matapos-tapos kahit tayong mga Kristiyano, patuloy ang pagkakasala. Ganon kabigat yung dinala ni Jesus Christ. Kaya po, hindi ba marapat na kung si Jesus Christ ay ipinagluksa ang ating mga kasalanan, hindi ba dapat tayo rin nagluluksa sa ating mga kasalanan? Alam niyo po sa totoo lang, kasi nga narinig ko to long time ago, na talagang pwede tayong hindi magkasala sa loob ng isang araw. Iyon lang ang isipin natin. Huwag natin isipin na hindi tayo magkakasala from now until forever, until bumalik si Jesus Christ. Napakabigat pong responsibility nun kasi. Pero isipin natin na hindi tayo magkakasala today. Di ba mas madali? Paggising mo sa umaga, manalangin ka, Ama, tulungan mo kung hindi magkasala ngayong araw na to. Hindi ba madali yun? Ngayon, 24 hours, hindi nga eh. Ilang oras tayong tulog? Vic, ilang oras ka tulog? 5 hours tulog, si Vic minus 24 is 19. 19 hours siyang gising. Sabihin mo kay Ama, Ama, tulungan niyo po ako 19 hours na hindi magkasala. 'Di ba? Habang kumakain ka ba, nagkakasala ka? Oo, kung busog ka na, tapos tinutuloy mo pa yung pagkain mo, nagkakasala ka. Pero po, isipin mo na lang, Tita Sally, ilang oras kang tulog? 7 hours. O si Tita Sally ay merong 24 minus 7.
18 hours. Ay, hindi, mama. Hindi. 17 hours. Si Tita Sally ay may 17 hours para hindi magkasala. Ibawas mo na pa, pag naliligo ka ba, nakakasala ka? Di ba? Pag nakikipupo ka ba, hindi ka naman siguro nagkakasala. Kung nag-iisip ka, that is kung. Pero meron ka lang 17 hours na hindi magkasala. Sabihin na natin, si Gami, 14 hours siyang tulog, sana all, di ba? 10 hours siyang hindi magkakasala. Ipapanalangin lang natin na, Ama, tulungan mo kung hindi magkasala today. Ang dali lang nun, kasi ngayong araw lang iintindihin mo. Tapos bukas, magdasal ka ulit. Ama, mas mahaba na po yung tulog ko ngayon, sabi ni Vic. Naka 6 hours na po ako. 18 hours na lang, Ama, ibigay mo sa akin. Tulungan mo ko na hindi magkasala. Alam niyo kung bakit siya magiging posible? Dahil si Jesus Christ ay hindi nagkasala. At si Jesus Christ ay nag-iwan ng kanyang kapalit, which is yung Holy Spirit. Diba? Memorize na natin. Ang Holy Spirit na nasa sa atin ngayon, ay ibig sabihin si Kristo ay nasa sa atin. At sinabi ni Jesus Christ, ang lahat ng nagawa niya, magagawa natin at higit pa. So kung si Jesus Christ ay hindi nagkasala, tapos nasa sa atin na ngayon ang Holy Spirit, magagawa rin daw natin yun. 18 hours nga lang iisipin natin. Jason, ilang oras ka ba nakatulog? Ha? Oh, 5 din. Oh, 19 hours lang. Ilang oras na ngayon. At saka habang nagpupuri tayo sa Diyos, kumakanta tayo kanina, ilang oras na rin yun. Di ba? Bawas na rin yun. Konting oras na lang iintindihin natin na hindi tayo magkakasala. So ngayon po, itong encouragement sa atin. Huwag tayo magkasala. Paki-next slide mo nga, Kurt. Ngayon po, how to cultivate godly sorrow. Paano nga ba natin magagawa yung godly sorrow na kanina pa natin pinag-uusapan? Sabi po, basahin nyo nga. We cry. Bakit? Next nga, Kurt. First is letter C. O, di ba? Favorite ko po kasi itong mga to eh. Kasi nung nag-aaral po ako, lagi ko rin ina-acronym para madali kong ma-memorize. First is letter C. We confess. We recognize na tayo ay nagkakasala. Aminin natin sa ating mga kasalanan na tayo ay isang makasalanan. Tayo ay nagkakasala. Sin, ano ba ang mga pagkakasala? Alam ko lang po kasi yung 7 deadly sins eh. Memorize niyo po ba yung 7 deadly sins? Hindi ko nga memorize yun. Alam ko lang dun yung lust tsaka gluttony. Pero po, ito na lang. Isang madaling checklist. Isang madaling checker kung tayo ay nagkakasala or hindi. Kung ang iniisip natin ay ang sarili natin, automatic, nagkakasala tayo. Tama, mali? Pag tayo po ay naging selfish, tayo ay nagkakasala. Pag feeling natin nagre-revolve lahat sa ating sarili, tayo ay nagkakasala. Napag-usapan na po natin yun last week, di ba? Sa humility. So, ang unang-unang checker kung tayo ay nagkakasala or hindi, ay kung tayo ay self-centered or hindi. So, una po, we confess, tayo ay nagkasala. Sa Awit 51 verse 3, sabi po dito, si David po ang nagsasabi nito, mga pagkakasala ko'y kinikilala. Si David po, kinikilala niya ang kanyang mga pagkakasala. Di malilimutan, laging alaala. Hindi ba, mas madaling hindi magkasala kung lagi nating alalahanin ang ating mga pagkakasala? Nagets niyo yung sinabi ko? Mas mapapadali ang ating pag-iiwas sa kasalanan kung aalalahanin natin lagi ang madalas nating kasalanan. For example, ikaw ay nagnanakaw. Kung lagi mong inaalala na ako ay isang magnanakaw, hindi mo na gagawin yun. Kung ayaw mo magkasala. Tama or mali? Naisusundan niyo po ba yung sinasabi ko? So kung ikaw ay isang sinungaling, kung lagi mong iisipin na ako ay isang sinungaling, at ang goal mo ay hindi magkasala, so syempre, hindi ka na magsisinungaling. Kung ikaw ay isang, matakaw, si mama, kung isipin niya lagi yan, hindi na siya magmamatakaw kung ayaw niyang magkasala. Tandaan natin po yan, ha? Pangalanan natin yung mga kasalanan natin, akuin natin at huwag nating isisi sa iba. Kasalanan mo yan. Hindi ako nagkasala dahil kay Tita Mercy, nagkasala ako dahil sa sarili ko. Ang kinin natin yung kasalanan natin, we confess it, we recognize it. The children of God are called children of obedience. Tama, mali? Ano naman po ang tawag sa mga children of disobedience?
Malamang, hindi children of God. Hindi ko na lang alam kung kanino tayong mga anak pag tayo ay sumusaway sa Diyos. Pangalawa, Kurt, please. We cry daw, di ba? First is we confess. Second is we remember. Alalahanin po natin ang pagkamatay ni Jesus Christ. Namatay siya dahil makasalanan ka. Hindi, namatay siya. Hindi ko pa sinasabing nabuhay si Jesus Christ. Namatay siya dahil ikaw ay makasalanan. So hanggat hindi ka nagbabago, si Jesus Christ ay paulit-ulit na namamatay. Na-imagine niyo po ba yun? Na tuwing ikaw ay nagkakasala, hindi lang yung palo yung iisipin natin. Yun ay yung pagkamatay niya. Gaano kahirap mamatay? Alam ko po yung mga pangarap ng mga medyo tumatanda is gusto lang daw nila mamatay ng mapayapa. Yung tulog lang, tas di lang magigising. Si Jesus Christ po, hindi ganong klase ng pagkamatay yung nangyari sa kanya. Talagang pinahirapan muna siya bago siya pinako sa krus, bago siya namatay. Bakit? Dahil sa'yo. Dahil sa kasalanan mo. At hanggat hindi ka tumitigil sa kasalanan mong yan, paulit-ulit mo siyang pinapatay. Napakabigat nun. Di ba? So we remember His sacrifice. Katulad na lang po ng pag-aalala natin sa kanyang pagkamatay, lagi nating pag-reflectan yan. Kahit sa umaga, di ba lagi tayo naghahangad ng quiet time? Ito yung quiet time natin. I-reflect natin ang kanyang pagkamatay. Intindihin natin ang kabayaran sa ating kasalanan. At intindihin natin ang awa ng Diyos sa atin. Sabi po sa Santiago chapter 4, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. Ito po ang sabi sa atin, maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan nyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ng inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ito daw po ang kailangan natin gawin kung nais nating itaas tayo ng Diyos. And last, ano nga yun? We confess. Hanggang dyan lang muna, Kurt. Dyan lang. Huwag mo muna ini-next. We confess, letter C. We remember, letter R. And we yearn, letter Y. We cry. Diba? Kapag ka po tayo ay, anong ibig sabihin ng yearn? Ibuhos natin ang buong pagbabago sa Diyos. We yearn to God. We long for restoration and renewal. Ngayon po, naisin natin na magkaroon ng malinis na puso, ng bagong spirit, at ng mas malalim na relationship sa Diyos. Ang relationship, di ba, sa isang tao, ginogrow yan. Kinocultivate yan. Kung gusto mo magkaroon ng relationship, hindi lang sa mga girlfriend, boyfriend, hindi lang sa mga crush. Ang relationship mo sa iyong magulang, ang relationship mo sa iyong kaibigan, sa mga kamag-anak, sa kapatid, lahat po yan ay kinocultivate. Kumbaga, kung ikaw ay nagga-garden, inaalagaan mo yan. Ganyan po ang gagawin natin sa ating relationship sa Diyos. Kailangan natin pangalagaan. Paano natin papangalagaan yan ngayon kung patuloy tayong nagkakasala sa Diyos? Di ba? Ito po, kung meron isang bagay kayong matututunan sa akin ngayong araw na to, ito to. Kung ang kasalanan po ay hindi nagkukos sa inyong magsisi kayo. At hindi, alam niyo kapag nagkasala kayo mabigat sa loob niyo, matakot ka na. Kung nagkasala ka at parang baliwala lang sa'yo, matakot ka. Ito po ang kaisa-isang gusto kong iparating sa ating lahat ngayon. If sin does not cause regret, if it does not bother you, the possibility of you changing is impossible. Every time na nagkakasala ka, dapat may masakit sa'yo. Kung talagang tinatawag mo ang sarili mo na isang Kristiyano, dapat nasasaktan ka kung nagkakasala ka. Dahil kung hindi ko alam kung bakit nandito pa tayo hanggang ngayon. Di ba? So, sabi po, Kurt, sige, paki-next. Basahin po natin ito. Ito ang isang characteristics ng taong marunong magluksa ng makajos, ng godly sorrow. For godly grief, or godly sorrow, produces a repentance that leads to salvation without regret. Whereas worldly grief produces death. Hati-hatiin po natin itong ating binabasa, ha? Sabi po dito, godly grief produces what?
Repentance. Nandun na tayo, lagi natin iniiyakan ng pagkamatay ni Jesus Christ. Pero hanggang doon na lang ba yun? Hindi tayo matutubo sa ating kasalanan kung hindi tayo nagbago, kung hindi tayo magre-repent. Sinasabi po sa Bible na kung tayo ay patuloy na magkakasala, wala nang alay pa na natitira sa atin kasi tapos na si Jesus Christ. Di ba? Kung paulit-ulit at patuloy-tuloy tayong magkakasala, wala na. Kailangan po ng repentance. Because repentance leads to what? Ano sabi dito? Leads to salvation. Anong ibig sabihin ng salvation? Sa ating kaligtasan. Once po na tayo ay tumangis, mag-godly sorrow, tayo ay magre-repent. At doon pa lang tayo maliligtas. Malinaw or hindi? Napakalinaw. Di ba? Pero po, worldly grief, ano daw ang patutunguhan ng worldly grief? It produces death. For see what earnestness this godly grief has produced in you, but also what eagerness to clear yourselves, what indignation, what fear, what longing, what zeal, what punishment. At every point you have proved yourself innocent in the matter. Tita Mercy, please explain. Next slide, Kurt, please. 7 fruits of godly mourning. Isa-isahin po natin yan ngayon. Medyo maliit lang. Una po, ang nabasa natin is yung earnestness or yung magsikap. Masikap. Ang earnestness po, ang ibig sabihin niyan, ay yung seryosong pag-iisip natin, siniseryoso nating isipin ang ating mga kaisipan at ang ating mga actions. Yun ang ibig sabihin ng pagiging earnest. Gets nyo? Ito po ay ang pagiging mong masikap, nagbibigay ka talaga ng effort, ng attention, ng panahon, para pag-isipan mong mabuti ang iyong mga kaisipan, para isipin mo ang iyong mga salita at pag-isipan mo ang iyong mga actions. Yun po ang earnest. Isa pa lang yun. 7 fruits of godly mourning daw ito. Kung hindi ka earnest, alam niyo po kung ano nangyayari sa atin? Ikaw ay tamad. Ikaw ay walang pakialam. Hindi mo kino-consider lahat ng ginagawa mo, lahat ng sinasabi mo, lahat ng iniisip mo. Yun ang kabaligtaran ng earnestness. Pangalawa, vindication, or sa Tagalog ay pagiging masigasig. Ito po ay ang pagiging responsable natin at makikipag-ayos tayo sa kung kanino tayo nakasira. Ito po, ibig sabihin nito, talagang inaako natin na ini-embrace natin, niyayakap natin ang kasalanan at determinado tayong maiaayos natin yon. Maitatama natin yung kasalanan na yon. Posibleng ito po ay pakikipagbati sa mga hindi mo bati. Pagpapatawad mo sa mga taong ayaw mong patawarin. Pero po kapag hindi tayo vindicated, pag hindi tayo masigasig, alam niyo po kung ano nangyayari sa atin? Panay na naman tayo sisi sa ibang tao. Panay na naman natin hinahanap kung pinipilit mo lumabas dahil feeling mo hindi ikaw yung may kasalanan. Yun ang kabaligtaran niyan. Sinasabi natin na, I can live with sin. It's no big deal. Alam naman ng Diyos na makasalanan ako eh. Mahal niya pa rin naman ako. Pero hindi po. Sige, sabihin mo yun. Pero, hindi ka namumunga or hindi ka nagkakaroon ng godly sorrow. Pangatlo po, indignation. Anong ibig sabihin ng indignation? Nagagalit sa mali. Nagagalit ba tayo sa mali? Nakakainis kaya yung mga mali, di ba? Hindi naman po ibig sabihin yan is nagmamalinis tayo. Ito ay isang righteous anger. Ito po ay isang makatarungang pagkainis. Meron pala nun, tita, no? Imagine. Meron pala nun, nagagalit ka sa sarili mong sinful behavior. Hindi sa Diyos, hindi sa kalaban. Madalas pa, kapag tayo ay nagkakasala, ang unang napapahamak ay ang devil. Di ba? Sinasabi natin na, kasalanan to ng devil, kaya ako nagkasala eh. Anong pinagkaiba natin kay Eva? Di ba ganun po yung sinabi ni Eve kay Amang Yahweh nung siya'y nagkasala? Eh, kasalanan to ng serpent na nandun sa garden mo eh. Kailangan may pagkakaiba tayo kay Eve. Pang-apat, fear of God. O, napakadali na. Tita Mercy, kaya mo na ito i-explain. Fear of God or banal na pagkatakot, ito po ay ang ating paggalang at awareness sa mga nais ng Diyos, sa godly living. Kung tayo po ay, kung ang Diyos ang laging nauuna sa ating kaisipan, laging nauuna ang ating pagpapapuri at pagsamba sa Kanya. Pero po,
Kung hindi naman siya ang nauuna, ayun na, umpisa na. Dahil ang nasa isip natin na yung ating mga sarili. At again, the root of all sin is self. Diba? The root of all evil is money. Pero the root of all sin is self. At kapag nakulangan yung fear of God natin, mawawala talaga tayo sa sarili natin. Next, longing or pananabik. Meron tayong pananabik, urgent na pananabik sa ating Diyos. Ano ba yung iniiyak mo, Gami? Longing, kailangan natin manabik. Meron tayong passion for God. Namimiss natin ang Diyos. Every time na feeling natin medyo nagkukulang na tayo sa ng panahon sa Diyos, hinahanap-hanap natin yon. Next, zeal or ang malasakit. Ito po ang kailangan ng lahat ng tao. Kailangan meron tayong malasakit. Meron tayong fire to serve God. Meron tayong fire to serve others. Dahil pag yan po ay nawala, alam nyo, kulang tayo sa pagmamahal. Sa totoo lang. And last po, ano ang last na nakalagay dyan? Nababasa nyo po ba? Avenging of wrong. Or hangaring magparusa sa nagkasala. Ito po, hindi tayo mga Avengers, hindi tayo mga superhero ni Jesus Christ. Hindi tayo ang magpaparusa. Pero, sa sarili natin, alam natin yan, kung paano tinanggap ni David na siya ay may mga consequences ang kanyang pagkakasala. Yun ang ating hahangarin din. Kailangan sisikapin natin na itama ang mali na ating ginawa. Ito daw pong 7 to, ito ang fruits of godly mourning or godly sorrow. Ito ang ating checklist. Next slide, please, Kurt. Again, memorize na ba natin? How to cultivate godly sorrow? We cry. We confess, we remember, and we yearn. Di ba ang dali pong i-memorize? Pero mas madali magkasala. Kaya po, kaya pasimplihin natin. Para bago tayo magkasala, I cry. Di ba? Next slide. Ngayon po, pag-usapan naman natin ang favorite ng lahat. What is the reward? Kapag tayo ngayon ay natutunan ng godly sorrow, ano ngayon ang reward? Sabi dun sa ating binasa, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Gusto nyo ba na ma-comfort kayo? Ang comfort po na pinapromise dito ay ang restored fellowship with God. Mababalik ang ating relationship sa Diyos. At yun ang pinaka-greatest comfort natin, sa buhay natin. Ano pa ba ang masihigit doon kapag alam natin na ang Diyos ay nasa sa atin? Wala na. Di ba? So it begins now through the forgiveness and through healing. Kapag nag-start na tayong mag-mourn sa ating kasalanan, start na ng restoration ng ating relationship sa Diyos. Katulad po ng sinasabi dito sa next slide, Kurt. Sabi po dito sa Revelations 21 verse 4, He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Saan to makikita? Sa kaharian ng Diyos. At para po tayo ay makasama dyan, siguraduhin natin na tayo ay mag-repent sa ating mga kasalanan at magluksa tayo sa mga kasalanan natin. Lahat po ng natutong magluksa sa mga kasalanan ay masarap ang buhay dahil i-comfort sila ng Diyos. Ang comfort ng Diyos, hindi yan yung basta-basta mo lang makikita sa kahit saan. Kakaibang comfort yan na hindi natin may explain. Ito ay ang eternal comfort. Kaya ang title natin today is Godly Sorrow that Leads to Eternal Comfort. Hanggang pagbalik ni Jesus Christ at dumating na ang kaharian ng Diyos, kung patuloy po tayong magka-cry, ang cute ng term, kung patuloy tayong magka-cry over our sins, patuloy tayong magko-confess, remember, and we yearn, it will bring us real transformation and it will make us more like Christ. Ang sarap kayong maging katulad ni Kristo, di ba? Hindi po tayo magluluksa dahil nga again sa mga nawala lang ng kasalanan. Magluluksa tayo dahil nasisira ang relationship natin sa ating Ama. At ang hirap magkaroon ng broken family. Di ba? Kung tayo ay nagkasala,
alalahanin natin na putol ang connection natin sa Diyos. At hindi po yun masastart bumalik kung hindi tayo nagre-repent. So ang iiwan ko po sa atin ngayong linggo, Kurt, paki-next nga. We ask ourselves, when was the last time I truly mourned over my sin? Tayo lang po makakasagot niyan. Do I feel godly sorrow? Or am I just avoiding guilt? Minsan kasi akala natin, nagsisisi na talaga tayo sa kasalanan. Pero hanggat hindi natin nagagawa yung 7 na binasa natin kanina, hindi po tayo nakakapag-start pang mag-repent. Ang complicated naman maging Kristiyano. Ganun talaga, mas madali pa raw ang kamelyo makapasok sa kaharian ng Diyos, sa butas ng karayom, kaysa sa atin na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya ngayon po, tayo ay manalangin. Aming Ama, dakilang Diyos, lumalapit po kami sa inyo ngayon at humihingi ng tulong sa inyo na linisin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. Nais po namin, Ama, na ang relationship na meron kami sa inyo ay hindi na po ito mapapatid hanggang sa makabalik si Jesus Christ. At sa tulong niyo lamang po ito, Ama, mangyayari. Tulungan niyo kami, Ama, na hindi kami magkasala. Tulungan niyo po kami na hindi kami magpadaya sa mundong aming ginagalawan. Ilayo niyo po kami, Ama, sa mga temptations at ituro niyo po sa amin lagi na humingi kami ng tulong sa inyo dahil hindi po namin kakayanin kung wala po kayo. Kaya samahan niyo kami, Ama, sa araw-araw po naming paglalakad. Nawa ang buhay na binigay niyo sa amin, ang buhay na ito, Ama, na galing sa inyo ay maibalik po namin ng buong buo para sa ikaluluwalhati mo. Sa araw-araw na paglikha mo sa amin, nawa, Ama, araw-araw ka rin po naming napapasaya. Araw-araw ka rin naming napapapurihan at nasasamba. Tulungan niyo kami, Ama, na magawa ito sa ngalan ng inyong anak na si Jesu Kristo, aming Panginoon. Amen.